Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga katids mula dyan sa Luzon, Visayas and Mindanao, dyan sa Zamboanga, dyan sa labas po ng bansa sa Mexico. Uh, Muchas gracias amigo. Bago pa ako magdikod po, mag-analisa at mayroon po pinadala po sa atin na isang picture po upang nagpatulong po pagdikod at pag-analisa mula sa ating katids po dyan sa Mindanao, dyan sa Bukidnon po, Malaybalay, Bukidnon. So napakagandang lugar dyan, somewhere in Mindanao. So ito po ay bago ko mag-umpisa sa pagdikad, ako po muna ay magpapasalamat po sa mga bagong subscriber ko, bagong followers sa pagtangkilik po ng aking YouTube channel mga katids. Yung mga marami po nagko-comment sa aking comment section kung saan pwedeng ipadala yung mga treasure, signs, symbols, and markers na pwedeng i-decode o i-analisa. Pwede nyo pong ipadala po sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez po, na ito po ang aking profile doon, ay mayroon po akong nakasid po ako doon, nakasalamin, naka-sunglasses po. Yun ang pipiliin nyo po kasi maraming Alejandro Sanchez po na lumalabas dahil hindi lang tayo Alejandro Sanchez, ang napakaraming Alejandro Sanchez sa buong mundo. So ito po, ang aking Facebook page po ay Alejandro Sanchez po, nakasid po ako doon para maiba naman po at para madaling matukoy, naka-sunglass ako doon po mga katis. Yun po, pwede nyo pong ipadala, pwede nyo pong isend po ang mga picture po na gusto nyong ipadikod, gusto nyong ipa-analyze sa mga treasure, symbol, markers, and sign mga katis. Ako po mga katis, ako po ay nagpapasalamat po sa inyo sa mga bagong subscribers, mga bago kong followers, at tumatangkilik po ang aking YouTube channel. Yung pala yung aking YouTube channel ay more on decoding, analyzing po ng mga treasure, markers, and symbols po ng Yamashita treasure mga katids. Okay po, yung aking isang kaibigan na si Mr. Rolly Adlaon-Look, katiis po natin, na gumagawa po ngayon ng treasure hunting equipment na ngayon po ay ginagagamit na po ng ating mga katiis. At ito'y in demand po ngayon, lalo na yung kanyang gold locator mga katiis. At yun lang katiis, at pwede na tayong bumili at swak sa bulsa yung presyo na gawa o made in Philippines na gold locator mga katiis. Kung gusto niyo pong bumili po, pwede kayong tumawag po doon sa cellphone niya na 0926 0926-2632-843. Inulit ko po yung cellphone number 0926-2632-843. Please contact Mr. Rolly Adlaon-Look, maker of ABS Gold Locator, na ngayon po ay meron ng history na nakahits po ng walong items po ng treasure items, at yung huli po ay 2 gold bar. Ito po may tatak pa na Burma yung gold bar dyan po sa Davao de Oro. Gamit lamang po itong kanyang gawang gold ABS Gold Locator. So gusto niyo makabil, gusto niyo bumili, PM lang po kayo kay Mr. Look Adlaon sa Facebook page or call sa kanyang mobile number 0926-2632-843 mga katis. Okay po mga katis, tuloy na po tayo sa pagdikod at pag-analisa po ng padala po ng ating katis dyan mula sa Malaybalay, Bukidnon, somewhere in Mindanao. So ito po, napagandang treasure marker po. Isa pang hindi ko malaman ko anong parang ulo po ng lizard. Pwede pong ulo ng lizard na ito'y isang rock na nakapatong lang po at hindi ganong malalim po na pagkalagay itong mga markers na ito. Ito'y napaganda mga ka-PH kasi nga kung itong marker nito na ulo ng lizard ay mag-isa lang po ito, jackpot na yan mga katids.
Kasi yung mga ganitong marker, mga itong sign, ay ang item niyan ay dyan mismo malapit sa kanya mga katiits. Ito'y talagang ano na tayo niyan mga katiits kasi nga mayroon tayong mga katiits na kita ng mga items, mga giveaways, like ang mga jars na puno ng jewelries, mga diamonds, may mga gold na rin mga katiits. So, isang malit lang na treasure market. So, yun mga katiits ay isang ano lang, din bato lang na medyo patulis. Parang ganito rin mga katiits. Ito lang ay medyo formang lizard yung ulo at si patulis din mga katiits. Kung ito mga katiits, itong nagpapadala po ng picture nito, kung wala po itong katabi at ito'y nag-isa lamang po at wala siyang ito'y walang coordinated markers, walang counter markers na pwedeng magtuturo pa ng items nito sa kanyang malapitan, ay swerte jackpot na po ito. Tumpak na po itong markers nito na dahil yung item nito ay nandyan lang po sa kanyang tabi. So, yun nga mga katis, yung nakakuha ng items na isang jar na puno po ng jewelries at may mga gold na rin doon na maliliit at mga gold coins and silver coins po at mga relics. Ito po ay halos ganito po yung kanyang pagka markers mga katiits. So dahil maliit yan at sulong-sulo po dyan sa area na yan at walang mga katabing ibang markers mga katiits. Napaka-jackpot pa, napakaswerte po ng katiits po natin ito dahil yung item mismo dyan po sa kanyang halos kinalalagyan. So i-check nyo po yung apat na sulok muna. Ito yung gagawin mo katiits. Tingnan nyo muna po yung apat na sulok mula west, north, south, and east. Tingnan po yung sa distansya po ng mga 1 hanggang 5 meters. Baka mayroong coordinated markers yan, may countersign markers yan na pwede magtuturo po ng item po yan. So, i-check mo yung distansya na 1 hanggang 5 meters ang layo sa apat na kanto nito. Yung north, south, west, and east katiits. So, kung wala naman mga katiits, wala siyang at malinis yung paligid, jackpot ka dyan, jackpot dahil yan po ang items ay posibleng nandyan po sa patong yan na ito'y hindi ganong kalakihan dahil nga mayroon tayo mga katiits na halos ganito kalaki din na bato na ito'y pinatayo lamang parang poste at yung lalim na pagkalagay ng halos dalawang dangkal lang po ang kanyang pagka usok o tinatawag nun sa pagkabaon sa lupa at alam mo mismo yung nakakuha po ng items nun na parang tulad ng ganito ay mismo na inalis po nila yung pinaka marker kasi nga ang pagkabaon ay napakababaw halos sa dalawang dangkal lang nung inalis po at doon mismo sila naghukay sa kinatatayuan po ng marker nito. So, posible po itong pwede nyo pong i-try nyo pong itumba yan o i-remove kung kaya. Kung mababaw lang yan matiis, good luck. Ay talagang positive pong items. So, mayroon din ako nakita ngayong senaryo na pwedeng nagtuturo na kasi nga kung nakatingala po itong parang ulo ng lizard, i-try nyo po yung distansya kanina mga katiis ng mga 1 to 3 meters kasi baka nga mayroong bato doon o mayroong mga old tree na pwedeng countersign, pwedeng may ganong ding guhit o pwedeng nagmamarka sila ng ulo ng may mga countersign o may counter markers po ito. Sabi ko nga mga katiis, kung wala naman at yan ay malinis ang paligid at puro damo lang at maliban po dito sa para nakatayong ulo ng lizard ay jackpot na yan mga katiits. Kung ito'y subukan yung buwalin, kung kayang ibuwal, kung ito'y di ganong malalim na pagkabaon, kung nabuwal po ito mga katiits, mismo sa kinalagyan mga katiits,
Kung halimbawa, kung wala kayong gamit, yan, pwede nyo pong hukayin mismo dyan sa kinatatayuan, or wag na kayong lalayo ng 1 meter. Wag na kayong lalayo ng 1 meter at doon po kayo maghuhukay. Kung mabuwal yan, dyan mismo sa kinabuwalan kayo maghukay. Laparan nyo lang mga katis na pwedeng sumakop po ng 1 meter ang layo. Pwedeng mag 1 to 2 meter to square meter ang lapad na pwede nyong hukayin. Lalo na po yung kanyang pointing bandang in between north and east mga katiits. So, pwede nyo pong kung wala kayong gamit pero kung mayroon kayong detector, mayroon kayong metal detector or gold locator, sapol na sapol yan mga katiits dahil ma-detect na detect kasi nga yung may nakakuha po niyan mga katiits at gamit lang po yung gold locator ay talaga namang mismo sa tabi mismong nung tinapat po yung gold locator, talaga namang ikot mismo diyan sa uluhan ng pero pinaka marker noon yung pinakabato na hindi ganong kalakihan, maliit at tinusok lamang po ng hindi ganong malalim na pagkabaon, mga 2 ka lang. Kaya nung tinapatan ng gold locator, ikot ng ikot ang gold. So, tuwang-tuwa sila dahil walang katabi na mga pwedeng countersign o magiging marker, coordinated marker mga katiits. So, ito'y jackpot na po ito mga katiits dahil kapag ito'y nag-isa lamang at walang katabi, walang mga bato dyan o malinis mo yung paligid na mula 1 hanggang 5 meters ang distansya mula dito sa kinatatayuan ito, jackpot na yan mga katiits dahil positive na positive itong markers na ito mga katiits. Okay po mga katiits, sana po yung mga katiits po kasi natin minsan walang gamit, ganun po talaga ang ating so pwede tayo magtistig dyan ng 1 meter dyan kabilaan sa 4 na kanto at 1 meter din sa north, south, and west. So, ganun po talaga pag wala tayong gamit. So, for tisdig po tayo ang gagawin po natin. Pero kung may gamit naman kayo, mayroon kayong metal detector kasi nga ito ay mababaw lang mga test. Kapag mga ganitong mga markers ay mababaw lang po kasi nga yung mga nakakita na po, nakahukay, nakaretrieve po ng items sa mga jars, mga small boxes ay halos 1 meter lang po ang lalim. So kayang-kayang i-detect po ng detector kasi nga ang metal detector yan ay 1 to 3 hanggang 1 meter to 3 meters po naman ang lalim na kayang i-detect ng metal detector. Lalo na po gold locator yan. Kasi ang gold locator 8 to 10 meters ang pwedeng yan kasi nga ang gold locator ay pwede siyang mag-detect ng fumes or singaw ng gold mga katiits. Okay po mga katiits. Ako po nagpapasalamat pala sa mga bago kong subscribers at mga bago kong followers. Maraming salamat kati sa pagtitiwala sa aking pagdedicode, sa aking pag-analisa ng mga treasure signs, symbols, and markers. Thank you so much sa pagtitiwala mga katids. Yung mga bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and then don't forget to hit the notification bell button para updated po kayo sa aking video pang ipapalabas. Okay mga katids, maraming salamat po. Sana po tayo po ay makahits na po mga katids dyan mula sa Luzon, Visayas, sa Mindanao. Yung mga gusto pang magpadikod, pwede nyo lang ipadala sa aking Facebook page, Alejandro Sanchez. Yung may nakasunglass po aking profile, nakasunshade po ako doon. Okay, thank you so much for watching katids. God bless us always.